Ano nga ba ang arraignment? Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Patuloy po kayo na nanonood sa ating YouTube channel, Ang Guro, Batas at Ang Bayan. Tandaan po natin palagi mga kaibigan that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya tumuto kayo sa ating YouTube channel para marami kayong makuhang kalaman. Huwag niyong kalimutan kaibigan na mag-subscribe at hit the notification bell. Mga kaibigan, kung mayroon kayong katanungan, bisitahin kami sa aming Facebook page at Attorney Restity Adarayan. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin kung ano nga ba ang tinatawag na arraignment. Ito po ay para sa mga criminal cases. Ang arraignment is the stage where in the mood and manner required by the rules, an accused for the first time is granted the opportunity to know the precise charge that confronts him. Sa criminal case po, ang kauna-unahang hearing ay tinatawag po na arraignment, kung saan dito ay binabasahan o ipinapaalam sa akusado kung ano ang kaso laban sa kanya. In arraignment, the accused is informed of the nature and the cause of accusation against him or her. This is according to the constitutional right of the accused. It is an indispensable requirement of due process. Kasi kung walang arraignment at hindi binasahan ang akusado ng kaso laban sa kanya, it is a violation of the due process, which is accorded to the accused as a constitutional right. Now, bakit po mahalaga ang arraignment? Para malaman ng akusado kung ano ang kaso laban sa kanya. Now, without the arraignment, the accused cannot invoke the defense of double jeopardy. Ayun naman, kung ikaw ay isang akusado at wala ka pang abogado, nagkaroon ng hearing arraignment, ano ang maaring gawin ng court? Ang maaring gawin ng court is number 1, to inform the accused that you have the right to have a counsel. Ikaw, ipapaalam sa iyo ng korte na ikaw bilang akusado ay mayroong kang karapatan na magkaroon ng abogado na magtatanggol sa iyo. Ngayon, kung wala ka namang abogado o wala kang kakayahan na kumuha ng serbisyo ng isang abogado, bibigyan ka ng court ng tinatawag na counsel de officio. Ang korte ay mag-a-appoint ng isang abogado na magtatanggol sa iyo. Now, ang tanong, kinakailangan ba na ikaw ay nandoon sa korte kung magkakaroon ng arraignment? Yes. The answer is yes. The accused must be present at the arraignment and must personally enter his plea. So ano nga ba yung maari mong isagot sa arraignment? Maaring sabihin mo guilty or not guilty. Ang babasahin sa iyo ng court ay dapat naiintindihan mo at sa lingwahe na kung saan ikaw ay makakaintindi. Ang halimbawa po ng information na binabasa sa court ay ganito: that on or about June 5, 2021, more or less at 11 o'clock in the morning, at Barangay Zonto, San Roque, Northern Samar, that on or about June 5, 2021, more or less at about 11 o'clock in the morning along Barangay Zonto, San Roque, Northern Samar, Philippines, and within the jurisdiction of this honorable court, you, Mr. A, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously sell and trade 2 heat-sealed plastic sachet of methamphetamine hydrochloride, commonly known as shabu, regulated drug weighing more or less 0.2 grams without being authorized by law to possess and sell the same, contrary to law. How do you plead? So, ang isasagot ng akusado ay guilty or not guilty. So, yun po ang tinatawag na arraignment. Maraming salamat po mga kaibigan. Patuloy kayo na manood. Pag-subscribe sa ating YouTube channel.